Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig?" Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan." Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, "Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon." Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan.
ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Alam niyo po sa chapter 20 ng Aklat ng Numbers o Aklat ng mga Bilang, mababasa po natin ng isa sa mga masaklap at masakit na yugto sa buhay ni Moises. Si Moises na tapat, na lingkod ng Panginoon, ay pinagkaitan ng Panginoon ng biyaya na makapasok sa lupang pangako. And yes, mga kapatid kay Kristo, may mga pagkakataon na pinagkakaitan tayo ng Panginoon. May mga pagkakataon na hindi ibibigay ng Panginoon ang mga gusto natin, ang mga hangad natin, ang mga layon natin. Sabi ng mga santo, may tatlong bagay daw. Bakit ipagkakait ng Panginoon ang mga kahilingan natin? Una, para mapagtanto natin kung tayo ay nagkasala. Para maramdaman natin kung may pagkakamali tayong nagawa. At yun ang maaring nangyari kay Moises sa ating pagbasa ngayon. Nagkaroon ng yabang sa puso ni Moises. Ginawa niya ang bagay na higit sa pinag-uutos ng Panginoon. Hinampas niya ang bato kahit naman hindi yon ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya pinagkait sa kanya ng Panginoon ang lupang pangako. Meron pang pangalawang maaring dahilan. Maari daw na pinagkakait ng Panginoon ang gusto natin para mas makilala natin kung sino talaga ang mas kailangan natin. Minsan kasi, mas mahal na natin yung mga biyaya ng Diyos kaysa ang Diyos na nagbibiyaya. Minsan mas napapaibig tayo sa mga regalo ng Panginoon kaysa Panginoong mismong nagre-regalo. At kapag nangyayari yun, may mga pagkakataon na ipagkakait sa atin ng Panginoon ang mga hinihiling natin upang matandaan natin na siya ang mas mamahalin higit sa mga biyayang hinihingi at natatanggap natin. At pangatlo, sabi ng mga santo, pinagkakaitan tayo ng Diyos minsan upang mas lumalim pa ang pagmamahal natin sa Kanya. May magandang plano ang Diyos para sa atin. At kung malalim ang tiwala at pagmamahal natin sa Kanya, mas lumalapit ang ating loob sa Kanya. At kung titignan ninyo, pati yung mga binibigay niyang biyaya, lumiliit ang halaga kaysa Kanyang presensya. Na ang mas importante na para sa atin, ang mas
iniibig at pinagkakatiwalaan natin ay hindi yung mga bagay na binibigay niya, kundi mismong siya. Maituwid ang ating mga kasalanan, una. Pangalawa, makita natin ang tunay nating kailangan, ang tunay na makakatulong sa atin. At pangatlo, mas mahalin natin ang Diyos. Yan ang dahilan kaya minsan tayo ay napagkakaitan sa ating mga kahilingan. Alam niyo po, nung ako'y college pa, naranasan ko pong mag-volunteer sa New Bilibid prisons sa mga persons deprived of liberty. At sa sandaling panahon na nandun po ako dumadalaw-dalaw, may isang kwento na hindi ko makalimutan. Nung minsan, may isang PDL na nagkwento ng kanyang karanasan sa buhay. Ang buhay niya sa labas, sabi niya, ay napakasagana at napakasarap. Ang mga magulang niya, hindi siya pinagkaitan ng kahit ano, kahit mali na at masama sa kanya. Masyado siyang, kumbaga, inispoil. Masyado siyang inispoil. Kaya tuloy, di siya natuto ng kang anong tama at mali at napunta siya sa bilibid. At sa dulo ng kanyang kwento, di ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, nung nasa laya ako, akala ko malaya ako. Kung kailan ako nakulong, nakilala ko ang Panginoon. Doon lang ako totoong naging malaya. Doon lang ako totoong naging malaya. Minsan ang pagkakait ang siyang mas mainam at mas mabuti sa atin. Masakit, nakakagalit, nakakalungkot at nakakatakot ang maramdamang mapagkaitan. Pero sa huli, magugulat tayo, yun pala ang higit na kabutihan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat may mga pagkakataon na pinagkakaitan mo kami. Amen.